Bantay sarado lagi si Mary Ann sa pinapasukan niyang tindahan ng bike sa Masbate City. Sa panahon daw kasi ngayon, delikado na, baka may umahas ng kanyang mga tinda. Ihilang daw ang pahinga. Kaalis lang ng walk-in client namin, so nag-CR break muna ako. Pero hindi sukat akalain ni Mary Ann na sa kanyang pag-CR break, maiihi naman siya sa kaba. Nung bubuhusan ko yung toilet, hindi bumababa yung tubig. So, syempre, nagtaka ako. Merong brush doon na panglinis ng CR. Inukay ko siya. Hanggang meron siyang nakita. May lumilitaw. Lilinisan ko sana. Napansin ko yung dila po, lumalabas siya. Na-confirm ko na ulo ng ahas. Syempre, natakot ako. Baka biglang lumabas siya sa toilet. Toilet, kubeta, CR. Doon natin sinasagot ang tawag ng kalikasan. Pero paano kung sa inidoro may nagtatago? Pumunta ako sa barangay hall. Nagpatulong ako sa kanila. Agad naman daw sumaklolo ang naka-duty noong kagawad na si Ramir at ang traffic enforcer na si Romel. Pagdating rito sa yung ahas, natingala sa bowl. Malaking ahas, yung ulo parang isang lapad na kamay. Kung basta-basta tukutin mo yun, tutuklawin ka talaga yun. Sina Romel at Ramir, tinangkang alisin ang nakabarang sawa sa kubeta. Ulo niya na naipit na, hinila na namin to. Pero ang ahas nagpumiglas, kaya nakipag-tug of war pa sila rito. Patay na, hindi naman ako. Yun, natagalan pa kami kasi malakas yung ahas. Kaya ang mga kawani ng barangay nagbayanihan na. Yang humihila, 4 na tao. At makalipas ang mahigit 2 oras, Bumigay din yung ahas. Patay na yan? Ayawan sana. Tako talaga, Panginoon. ang sawa sa inidoro, unti-unti na nilang nahila. Panginoon, napakalaki mo naman. Makalaki, di ba? Ay, wala lugar na anak mo. Very, very big. At tumambad na nga sa kanila ang kabuuang haba at laki ng sawa na nasa 2.5 meters ang haba. Yung mga kasama kong iba, nagtakbuhan. Hindi ko na makalain na ganun pala kalaki at kahaba. Pero paano nga ba nagkaroon ng sawa sa kubeta ng tindahan ni na Mary Ann? Ang daming mga espekulasyon po. Ano ang balak nila sa nahuling sawa? Pero sa mga nakapanood ng pagkuha nila ng ahas, bakit marami ang umalma? Ayaw na, ano yan? Dili naman na makakagat, kuya. Kasi naawa rin naman ako sa ahas. Sige, ila. Ano ba talaga ang ginawa nila sa ahas na nakita sa inidoro? Hindi naman namin intensyon na saktan yung ahas. Para mabuto ng liyog. Ang ebidensya, Ayaw na, ano yan? Dili naman na makakagat, kuya. susunod na. Halos maihi sa takot ang mga empleyado ng tindahang ito sa Masbate City nang sa kanilang inidoro may bumarang sawa. Lilinisan ko sana, napansin ko yung dila po, lumalabas siya. Na-confirm ko na ulo ng ahas. Siyempre, natakot ako. Baka biglang lumabas siya sa toilet. Agad silang humingi ng saklolo sa kagawad at sa naroon din noon na traffic enforcer. Hinihila namin, lumalaban yung ahas. Medyo natagalan pa kami kasi malakas yung ahas, malaki. Kaya si Ramir nagkaideya. Ay, umanap ako ng PVC. Kasi yung ahas, matagal umahon. Bumalik pa ilalim. Sige, ila. Oh. Gutong. Kaya binuhusan pala nila ito ng bleach. Para lumabas yung ulo ng ahas. Para mabuto ng liyog.
At nung umahon na ito ng bahagya, Sabi ko, hilahin mo na yung tying wire. Hila niya, sakto, nakapasok talaga sa ulo. Ang ulo niya na naipit na. Hinila na namin to. Mahirap kung makalabas yung ahas malaki. ang walang kalaban-labang ahas, pinagpapalo nila sa ulo ng tubo. Ayaw na, ano yan? Dili naman na makakagat Ang kuya. purpose nila, bakit hinampas yun? Para mawala ng malay. Sabi ko, ala, yung paghampas na mamamatay yun. Kaya sinisit, kasi naawa rin naman ako sa ahas. Ayaw na, ano yan? Lumalaban yun eh. Nung nanghina na ang sawa, itinali nila ang leeg nito sa tubo gamit ang alambre. Hina. Oops. At saka hinila palabas ng inidoro. Humihila, 4 na tao. Paunti-unti, sabi ko, wag biglain. Medyo palalay lang ang paghila. Ano na? Pag hinihila namin, lumalaban yung ahas. Hanggang nalahati na, pinatalian ko ulit yung katawan para sigurado na hindi makawala. Kahoy. Trapo. Panginoon, napakalaki mo naman. Very big. Wow. Nung tuluyan na raw bumigay ang sawa, sakalang nila ito natanggal sa kubeta. Di na nangyari, hinila ng mga kasamahan ko palabas, papuntang kalsada. Doon, tuluyan na namin siya ipinasok sa sako. Tapos dinala namin sa barangay. Ay, saan ba na sa ako? Saan mo? Tignan na. Sabay na, kaya niya na buon. Linigay namin sa sako, buhay pa yun. Boy pa. Parang nabunutan ng tinik kasi nakuha na nga siya dito sa toilet. Ang nahuli nilang ahas, isang reticulated python. Madalas sila nakikita talaga sa tubig, lalo na sa mga creek. Sanay na sanay sila mag-travel through water. Pero paano naman kaya napunta sa inidoro ng pinapasukang tindahan ni Mary Ann ang sawa? Pumasok dun sa PVC, yung sa may tangke ng CR. Usually, yung mga snakes, pag nag-hunt sila, sinusundan lang nila yung scent, yung usually mga daga. So, minsan, napapadpad sila sa sewage natin, and habang sinusundan nila yung scent trail, napapadpad, hindi nila napapansin, naliligaw na pala sila, papuntang inidoro natin. Kamusta na rin kaya ang ahas? Boy pa. Pagpunta namin doon, namatay na yung ahas. Medyo malakas yung pagkatali sa leeg niya. Kaya siguro sir, yun ang naging sanhi ng kamatayan niya. May nalabag nga ba sa paraan ng ginawang panghuli sa sawa sa inidoro? Nung hinuli siya ng alambre, parang nasakal siya eh. Pagkatapos pinapalo-palo pa nila. Ano yung point nung pagpapalo, 'di ba? Siyempre, to hurt the snake, to immobilize it, 'di ba? So cruelty talaga siya. Kaya nga namatay yung ahas. Pero depensa ni na Romel at Ramir. Hindi namin sinaktan yung ahas. Hinila lang yung palabas. Wala na kaming ibang proseso kung paano gawin. Kaya yun ang pinakamagandang paraan na naisip ko, naglagyan siya ng trap. Medyo marahas yung paraan na ginamit nila para mahuli yung ahas, pero hindi naman din natin talaga sila masisi dahil sino ba naman talaga yung mga eksperto sa pag-handle ng mga ahas, hindi naman lahat tayo. Nag-act lang sila based dun sa urgency ng situation na akala nila bigla na lang talagang lalabas ng biglaan yung ahas dun sa kubeta, pwedeng makagat, pwedeng makatuklaw at makamandag. Pagbigay alam nila sa kinaukulan para hindi na masaktan yung hayop. Kami po ang nahuli niya ng ahas na yan. At dinala namin doon sa Masbate City na tinatawag na TNB or Protected Area. Maaring tama naman yung response kung meron itong panganib na idinulot sa buhay ng pamilya. Ngunit kung wala namang idinulot na panganib sa buhay ng tao, hindi ito pwedeng saktan o patayin. Wala kaming kagustuhan na masaktan yung ahas. Gusto lang talaga namin mahuli siya, din makatulong sa komunidad sa barangay nursery at maibalik sa kanyang tirahan. Sa insidenteng ito, sino ba talaga Ayaw na, ano yan? Dili naman na makakagat kuya. ang dapat katakutan? May magkakapatid sa Zamboanga del Norte na kapag nagsasaka, laging nakayupi ang mga binti at naglalakad ng nakaupo. Bakit kaya?
Pirming nakaupo kung maglakad ang magkakapatid na ito sa Sindangan, Zamboanga del Norte. Ang kanila kasing mga paa at binti nakayupi habang ang kanilang likod nakabaluktot. Kaya isang napakalaking kalbaryo para sa kanila ang maglakad. Dahil din sa kanilang kondisyon, sila'y pinandidirihan at kinatatakutan ng kanilang mga kapitbahay. Sinasabi ng mga tao po at mga kamag-anak namin po na susunugin daw po kami. Naluoy ko sa ilang sitwasyon, ma'am, tungod sa ilang pambati ng sakit. Pangagat ang tato ni James, mama, kay Sumuturando. Ano ba ang sakit na nagpapagapang sa hirap sa magkakapatid? Para makaiwas sa mapanghusgang lipunan, ang magkakapatid na sina Jennifer, 47 anyos, Joseph, 53 anyos, at Joel, 44 anyos, nanatiling sa tuktok na ng bundok tumira. Kala pa? Relata, kao na rin. Natanaw yung plato, oh. Kasama ang kanilang nanay Beatriz at tatay Consorcio, kapwa 79 anyos. Simulat po na nagkasakit po kami. Hindi na po kami bumababa, hindi na po kami lumalabas. Dito lang po kami sa bahay namin, dito sa bundok. Wala ritong kuryente. Pahirapan din ang supply ng tubig. Para may magamit sa araw-araw, ang madalang na patak ng ulan, sinasahod nila gamit ang binaliktad na payong na kinabitan ng tubo. Ito pong sinasalot ko pong tubig ko para pang inom at saka pang luto ng pagkain. Dahil mahina na ang katawan at pandinig ni Tatay Consorcio, si Nanay Beatriz ang madalas nag-aalaga sa 3 nilang anak. Nga kaning akong kamagwangan nga si Joseph, dili siya makatindog. Maglakaw siya, mag-igod-igod na lang siya sa iyang anayot. Si Joel, maglisod po pagtindog, maglisod po siya lingkod. Og mulingkod na siya, kinahanglan nga ako yung sapnayon ng iyang sampot o iyang hawak. Kaya wala may kusog, matumba man siya. Si Jennifer, nagsakit po siya, makatindog siya, pero muliad ba siya ba? Dili siya kayo dili siya muliad. Kaya walay kusog ang iyang mga hawak. Normal naman daw ang magkakapatid nung ipanganak sila ni Nanay Beatriz. Marami pa po kaming nagagawa. Nakapunta pa po ko ng Zamboanga City, 10 taon po ako doon. Namasukan ng kasambahay po. Maglinis ng bahay, magbantay ng bata sa school. Pagkatapos po, tumutulong po ako sa tindahan ng amo ko po. Pero taong 2010, halos sunod-sunod na tinamaan ng misteryosong sakit ang magkakapatid. Naninigas yung mga darili ko. Nalagnat po ako bali isang linggo. Yun din po, nararamdaman ng mga kapatid ko po. Talagang dandahan pong pumapayat ng katawan namin. Tapos nawala po yung lakas namin. Hindi na po kami nakakatayo. At saka hindi na rin po kami makapagbuhat ng mga mabigat. Sinubukan daw nilang magpadoktor noon, pero Wala na yung magpadayon pagtambal sa akong mana kay wala man may kwarta. Talagang masakit po para sa akin kasi po nandito kami nakatira sa bundok, malayo po sa mga kapitbahay, sa mga kamag-anak namin, wala po kami halos naman makausap. Nararamdaman ko po talaga na napapagod na ako. Napapagod na po ako sa kalagayan ko ngayon. Ganon din po yung mga kapatid ko, napapagod na rin po sila. At saka yung mga magulang ko po. pagtatanim ng mais ang ikinabubuhay nila sa bundok. Tinutumba namin po yung poro para madali namin makuha yung bunga ng mais. Ang mga naani isinalansan. Dito kasi nakasalalay ang ipanggagastos at kakainin nila sa mga darating na araw.
Mas malakas-lakas pa raw si Nanay Beatriz. Nakakaakyat baba ito para magbenta ng mga naaning sako-sakong mais. Dahil sa matarik at madulas ang daanan at mabigat na pasan-pasang mga mais, ilang beses na raw nalagay sa alanganin ng kanyang buhay. Nadala po siya ng ospital. Nahulog po siya doon sa bangil. Kahit halos hindi niya makaya po, talagang kakayanin po niya. Ginagawa po namin ang lahat para hindi kami makapagbigat ng nanay ko. So, naigunan eh. Hinala ni Nanay Beatriz, posibleng ang sakit daw ng kanyang mga anak ang dahilan kung bakit sila pinangingilagan. Pinagsususpetsahan kasing meron ang mga itong ketong. Sinasabi ng mga tao po at saka mga kamag-anak namin po na susunugin daw po kami. Kasi po, lahat daw kami po may sakit na leprosy. Pansin po namin lalo pag nakikita nila kami, nagtitinginan po sila sa sa mga kasama po nila tapos nagtatawanan po sila. Nasasaktan po, hinahayaan na lang po namin sila. Ang ama kasi nila na si Tatay Consorcio, dating nagkaketong. Ang leprosy, nagkakaroon ng deformity o kaya nanghihina. Noong nagkaroon po si Papa ng sakit na leprosy, nagpunta po siya doon sa Zamboanga City para po magpagamot po. Makalipas ang ilang buwang gamutan, ang mga tumubong sugat sa balat ni Tatay Consorcio tuluyan ng naghilom. Gayunman, nag-iwan ito ng permanenteng marka sa kanyang katawan. Ang kanyang mga daliri sa mga kamay at paa, pawang napudpud. Leprosy is very curable. Talagang magagamot siya at matagal na ito. Simula nung World War II pa, natuklasan na yung gamot na makakapigil sa bakterya ng leprosy. Pero gumaling man ang kanilang ama, hindi pa rin tumigil ang pangmamata sa kanila. Talagang masakit na masakit po. Kasi po, kung ano-ano lang po ang sinasabi nila tungkol sa amin. Pero wala naman may manumbalik. Wala na yun ako ko na. Ibudlay naman kayo. O ganin ako mga anak di na matok ubos kay mahadlok lagi sila. Takdan lagi ining sakit. Isa sa mga nagpalakas ng loob ni Jennifer, ang pamilya na pinagsilbihan niya noon sa Zamboanga City. Caring siya sa mga bata. Mahal na mahal niya yung mga anak ko. Kaya yung misis ko, tuwan-tuwa siya. Napapagkatiwalaan. Pero ano nga ba talaga ang sakit ng magkakapatid? The way sila maglakad sa form of muscle dystrophy. Ang muscle dystrophy kasi is a group of genetic diseases na ang common feature nila is sinisira nila dahan-dahan yung muscles ng tao. Samantala, para makatulong sa sitwasyon ni na Jennifer, binisita sila ng mga opisyal ng Department of Labor and Employment o DOLE. Gusto ng pamilya na makapag-start sila ng babuyan. Yun ang i-workout namin para mabigyan natin sila. Maximum natin na ma-assist kanila is 30,000 pesos. Masaya po kami kasi bigyan nila kami ng pagkabuhayan. Para rin makumpirma kung ano talaga ang sakit nila, katuwang ang local government unit ng Sindangan Zamboanga del Norte, ibinaba namin sila sa Kapatagan para mapatignan sa mga espesyalista. Ayo kayo ubos boy, aron makalingkod sa tarong. Baliktad tay. Bale. Tuyok. Ana. Dito ka atubang. Pero pahirapan ang pagbaba sa kanila. Kinailangan pa silang isakay sa duyan na gawa sa sako at kawayan. Patakilira daw na, patakilira. Ana. Pangasa po tato ni James mama kay sigurando. Dagdag pa sakit ang matarik at madulas na daan. Lantaw ng bato bener. Ayo dah. Dulu. Matapos ang halos isang oras, ligtas din silang naibaba ng bundok. Sakay ng multicab, itinawid din sila sa rumaragasang ilog. Hawak.
kinailangan din silang ibiyahe sa ospital na halos 6 na oras ang layo mula sa Sindangan. Ayon sa mga doktor, ang magkakapatid, posibleng meron ngang muscular dystrophy. Ang laman po ng muscle mismo ay nawawala sa katawan, kaya sila nanghihina. Genetic po talaga yung iniisip namin na cause. Once malaman natin ano ang genetic cause, mas madali natin matulungan ang pamilya. Na-refer po natin sa rehab po ang mga patients para matulungan po sila paglaki ng mga muscles po nila. Nire-recommenda po namin na mag-undergo po siya ng physical therapy para mas ma-recondition po yung muscles and para ma-improve yung strength and range of motion. Para sabihin po natin na makakalakad sila ulit na tulad ng normal na tao, mukhang mahihirapan po tayo. Kung hirap po na pumunta dito sa amin, pwede po namin silang i-endorse sa pinakamalapit na hospital for continuity of care. Si Tatay Consorcio, negative na rin sa leprosy, habang sina Jennifer naman, kumpirmadong kailanman hindi nagkaketong. At bilang pampalakas ng loob ni Jennifer, binisita siya ng dati niyang amo. Sir, maamo na ako si Major Torres. Kasi matagal ko na siya hindi nakikita. Masaya po ako. Kasi nakikita ko po yung dating amo ko na si Major Torres. Mabait po talaga siya, tsaka yung mga anak niya, tsaka asawa niya. Nagulat nga kami, ganito ang kanyang katayuan ngayon. Masaya ako kasi nakita ko siya. Pero nalulungkot ako ganito ang sitwasyon. Kuya, maraming salamat. Nandun pa ako sa inyo. Ang sobrang bait niyo, si ate, yung mga anak niyo. Namimiss ko na kayo. Gusto ko pong bumalik sa inyo para alagaan si ate. Oo, basta pilitin mo lang gumaling. Yun yung may awa ang Diyos. Gagaling na yan. Masaya po talaga. Ito na ang pinakamasaya kong regalo niyo sa akin na nakikita ko po siya. Hindi ko pa po alam kung may chance pa po na gagaling po kami. Diyos na lang pang bahala sa amin. Na sana po mapagamot lang po sana kami na may tutulong po sa amin. Ngayong malinaw na sa magkakapatid ang tunay nilang kondisyon, umaasa silang unti-unti na silang makakatayo at unti-unti na silang makababangon sa sakit at diskriminasyon. Kung ituring ang isang bata sa Pamplona, Negros Oriental, pambihira at nagbabago kasi ang kulay ng kanyang mga mata. Blue o asul nung ito'y baby. Gray naman na ngayong siya'y lumalaki. Pwede pala yun? Sa isang liblib na barangay sa Pamplona, Negros Oriental, may isang bata na laging napagkakamalang anak ng foreigner. Gayong ang mga magulang nito, Pinoy na Pinoy. Ang mga mata kasi nito, nag-aagaw na light blue at gray. Dahil to see is to believe, lumipad ang aming team, Panegros. At dito nila naka-eye to eye ang 6 na taong gulang na si Jane Garnett. Para siyang anak ng foreigner. Ang ganda niya eh. Napaka-cute niya na parang Amerikana. Si Jane, panganay ng mag-asawang Geraldine at Jubert na parehong brown ang mga mata at pareho raw silang walang lahing banyaga. Sinasabi po na hindi pa po yan anak ng foreigner. Iba po yung tatay. Masakit po. Wala naman po kaming lahing foreigner. Minsan po magtatalo po kami. Sa mga anak ng mag-asawa, tanging mga mata lang daw ni Jane ang naiiba. Normal naman po yung kulay ng mata niya. Same po lang sa amin. At ang nakapagtataka pa raw dito, pagkapanganak kay Jane, hindi pa raw gray ang kulay ng kanyang mga mata, kundi light blue. Napaisip po kami na baka nagpalitan daw sa hospital pero hindi po yan kasi paglabas ng bata, ibinigay po siya sa akin.
Pero pagtungtong daw ni Jane ng 3 years old, mas namangha sila ng From light blue po, yung mata niya naging gray. Hindi pa po namin siya napacheck po sa doktor kasi out of budget po talaga kasi mas inuuna po namin yung pang-konsumo po sa bahay. Pangamba nila tuloy. Natatakot po ako kasi baka po may side effects po yung pagbago ng mata niya. Baka dumating yung point na baka po mabulag. Baka naman po sa susunod mag-iba naman yung kulay, baka hindi na po normal. Ang ipinagpapasalamat na lang nila, wala naman daw inirereklamo ang anak sa mga mata nito. Naman ako mata, ma'am. Masakit. At may isa pa raw pambihirang katangian ang mga mata ni Jane. Hindi po siya nasisilawan sa cellphone po, yung brightness po pinufull po niya, tapos yung mga flashlight po, hindi po siya sisilawan sa araw po. Bulong-bulungan po na iba yung kulay yung mata niya, ay nagnanakaw ng picture. Natakot lang po ako, may pamanhiin po kami dito na kung binabati po yung anak ko, baka po siya ay magkasakit. Si Jane, lumaki tuloy mahiyain. Pag tinitingnan po siya, nahiya po siya, umiiyak, ayaw po niya makipaghalubilo sa ibang tao, ayaw po niya makipaglaro sa ibang bata. Pero kalaunan, natatanggap na po niya sa sarili niya na ganon po yung kulay ng mata niya. Hindi na po siya nahihiya if Grade 1 na ngayon si Jane. Dahil sa kanyang mga mata, lagi siyang inaay ng kanyang mga guro na sumali sa mga school pageant. Kahulay ko, pageant, katod ko, ganahan ko, princess, attendant. Yung mga bata po, gusto po nilang mapalapit sa kanya kasi po, naiiba po siya sa lahat. Dagan ka, gamiga or gamay lang? Daghan. Pag pumupunta kami sa syudad, tinitignan po siya tapos kami ng asawa ko kasi nga po iba po yung mata niya, pinipicturean po siya. Mayroon pong ibang para pong gusto po siya ampunin. Tanggap man nila na iba si Jane, ang malabo pa rin daw sa kanila kung bakit light gray ang mga mata ng kanilang anak. Ang ilang kapitbahay tuloy nila, kanya-kanyang hinala. Parang hindi siya anak nila, para siyang anak ng foreigner. Wala ra po na namo kay nakahibalo na gud mi nga dili gyud siya anak og pariner. Mo ra yung gidipinsa nga kuan apo among anak. Si Jubert mismo, aminadong nagduda rin noon. Anak po ba ng foreigner? Anak po ba niya? Para pong walang tiwala po. Bakit ako magkakaanak na sa foreigner na nandito naman po ko sa bahay, hindi po ako makaalis. Andyan po yung mga magulang mo, parati po akong binabantayan. Siya po talaga yung ama. Nung nag-asawa po kami, nag-live-in po kasi kami agad. Tapos wala pong iba. Magkapareha naman po kami ng shape ng mata dito sa left. Tapos yung ilong niya, bibig niya, at saka yung kulay ng kutis niya ay magkapareha po kami. Susunod, para bigyang linaw ang ngayoy malabo pang kondisyon ni Jane, ipinakonsulta namin siya sa isang espesyalista. Based sa assessment ko, the child has... Habang si Jubert may inamin sa aming team. Di umano, posibleng hawak niya ang susi sa katotohanan kung bakit ang kanyang panganay naging blue at nagpalit ng light gray ang kulay ng mga mata. Sinabi po ng papa ko na huwag niyo munang ipikit ang inyong mga mata dahil ang mga kasagutan makikita na sa aming pagbabalik. 6 na taong gulang na bata, apple of the eye ng isang barangay sa Negros Oriental. Kahit daw kasi Pinoy na Pinoy ang mga magulang nito na sina Jubert at Geraldine, ang mga mata ni Jane nagsimulang kulay blue at kalaunan naging light gray. Napaka-cute niya na parang Amerikana. Parang hindi siya anak nila, para siyang anak ng foreigner. Aaway kami, masakit po. Nasasabi pa ako na totoo na siya po talaga yung ama. malakas naman po yung feel ko na anak ko po talaga siya. Kasi magkamukha kami. Kaya nitong Biyernes, ipinakonsulta namin si Jane sa isang ophthalmologist o doktor sa mata sa Dumaguete City. Based sa assessment ko, the child has Waardenburg syndrome. Nagiging blue yung iris ng bata dahil sa lack of melanin pigment, which is supposed to give our eyes its brownish color. Habang tumanda na yung bata, nababawasan din yung amount of melanin pigments, kaya from bluish, naging grayish yung kulay ng kanyang mga mata. Itong mga melanin pigments, sila yung in charge para hindi tayo masyadong nasisilaw. Hindi siya safe na ibabad talaga sa sunlight kasi lesser nga yung protection niya dahil kulang siya sa pigments sa mata. Avoid lang direct exposure to sunlight, tapos yearly lang na monitoring sa eyes ni baby. Samantala, si Jubert, meron ding inamin. Sinabi po ng papa ko na
Yung tatay niya, ganun rin ang kulay ng mata. Wala kaming pariho o kanang kaliwat o foreigner. Ingon lang mga mata na katorang ako ang iyaan o katong ako ang amahan. Wala na po kaming naitago na picture ng lolo at lola namin dahil matagal na po silang wala. Possible niya na namana to sa mga lolo at lola niya. Wala naman po kailangang ipangamba yung mga magulang. Most of them would grow up normal and live a normal life. Nagpapasalamat po ako na wala na pong pangamba sa sarili po namin na hindi po siya mabubulag in the future. Natural lang po yung punang mata niya. Nung nalaman ko ngayon na nagmana pala sa lolo, pumasaya po ako. Anak ko po talaga siya. Iba man ang kulay ng mga mata ni Jane para sa kanyang mga magulang, walang magbabago sa kanilang paningin. Mahal na mahal pa rin nila ang kanilang malamanikang anak. Binansagan siyang pambansang kapre dahil sa height niyang lagpas 7 feet na naging puhunan din niya sa mga ginampanan niyang papel sa telebisyon at sa mga pelikula. Si Raul Dilio na kung gaano katangkad, siya ring katayog ng mga sinusuong niyang hamon. Sa height na 7 feet at 3 inches, tiningala siya sa mga role na may kinalaman sa pantasya at kababalaghan. Binansagan pa ngang pambansang kapre ng Pilipinas. Sa tuwing may napuputol na puno sa gubat, nakakalungkot pag wala kang kasama. Mas masaya ako pag nakikita ko ang mga tao sa labas. Si Raul Dilio. Pero nitong nakaraang linggo, ang kilalang artista na mataang nagbebenta na ngayon ng longganisa sa kalsada. Sabi nila, nagtitinda na lang ako ng longganisa. Totoo naman po, nagtitinda tayo ng longganisa. Siyempre, may pamilya ko at may dalawang anak ko po na nag-aaral. Ayaw ko paluto ang pamilya ko. Longganisa po. Panoorin kung paanong gagawin lahat ni Raul para buong husay na magampanan ang pinakamalaki niyang papel sa buhay, ang pagiging ama. Ano masama? Kung naghahanap buhay ako, marangal ito eh. Kailangan ko pong buhay yung pamilya ko. Sa apartment na ito sa Imus, Cavite, nakatira ngayon si Raul at ang kanyang mag-iina. Alas 8 pa lang ng umaga, abala na siya sa paghahanda ng ibibenta niyang mga longganisa. Para po mapanatili po natin yung freshness ng ating longganisa, pagdating dito ay ilalagay din po natin agad sa freezer. Ang longganisang ibinibenta ni Raul, 250 pesos kada kilo. Pag deliver po, pumapatong pa ako ng konti. Ginagawa po natin 260 para may panggas naman po ako. Sa araw na ito, magde-deliver siya ng mga order. Ang mga longganisa, ikinarga na sa kanyang tricycle. Tinataasal po talaga. Pag sa normal po na sukat ng mga tricycle, hindi po talaga ako kasya. Ito naman po unan, para medyo tumaas po ng konti yung aking pag-upo. Kasi pag wala pong unan, nahirapan po yung aking tuhod. Ang kasakasama ni Raul sa paghahanap buhay, ang misis niyang si Helen. Minsan po sinasamahan ko po sila sa pagdi-deliver. Proud po ako na gumagawa po si tatay ng paraan para makapaghanap buhay po kami. Idol ko siya noon eh. Siya gumaganap nung kapanoon na pinapalabas na yung nakakatao. Natutuwa nga po ako pag nakakasalubong ko. Ibang appreciation. So, bali 520 po. Salamat po, mama. Thank you po. This is the first time na nag-order na. Kasi sabi, masarap daw. Longganisa po. Lingid sa kaalaman ng marami, 7 taon na palang nagbebenta si Raul ng longganisa. Pag wala po ako delivery, naghahanap po ako ng mga pisto para mag-alok po sa daan sa mga dumadaan.
at ang kinikita niya kada araw ang ipinantutustos niya sa pag-aaral ng 2 anak. Minsan kinakapos din po. Dahil pinipriority ko po yung pangunahin ng pangangailangan ng pamilya ko sa araw-araw, pagkain namin, at yung baon nila sa school. Bili na po kayo! Sanay na raw talagang magtinda si Raul. Nagsimula po ako sa pagtitinda ng lugaw, pansit. Ako po yung nagluluto, namamalingki. Pagkatapos sa magluto, sinasakay po namin yan sa tricycle. Iikot sa mga kabaybayan. Pero nung na-hospital ako, siguro dala ng stress, parang overfatigue. Nang pagbalik ko po noon, hindi na ako nakapagtinda ng lugaw. Lumipat ako sa pagtitinda ng mga gulay, karne, manok, isda at baboy. tila hindi pa sapat ang mga malalaking hamon kay Raul. Sunod kasi siyang na-diagnose na may prostate enlargement. At tricycle driver lang, basta makapaghanap buhay lang ako. Walang tumatanggap sa akin kasi hindi naman ako kasi doon sa Manila, magawan lang tricycle. Mabuti na lang at may mga kaibigan daw siyang handang magmalasakit. Meron nakakaw ko isang apartment. Tingnan mo kung pwede mo lipatan kung gusto mo lang naman. Hanggat ikaw bumubuelo sa buhay, ay wala ko akong ibabayad sa upa. Gamitin mo lang, wala akong iintindihin dyan. Malaki din hawa po dahil pinatira po kami ng libre dito ni Boss Joel. Meron isang kaibigan na nagtitinda ng longganisa. Sabi ko, subukan ko. Sinitap na magtuloy-tuloy para lang ipantawid sa pamilya. Ito na. Konti na lang. Makakawin na kami. Sabi ko, total, ito din naman nangyayari sa totoong buhay ko. Ito yung ako. Parang ginagawa ko lang libangan yung video. Nakakatuwa. Hindi ko pa akalain na may views siya ng milyon. 12 kilos. Dumami po yung customer ko dahil binibidyo ko yung aking paninda. Sa kabila nito, meron pa rin daw sa kanyang nang mamaliit. Dati siya artista, doon na mo, hanap, doon na mo naman ang buhay. Nagtatricycle na lang, titinda na lang ng kung ano-ano. Masakit siyempre dahil dito na ba po nakasanayan yung ganun pamumuhay ng araw. Aminado si Raul, wala siyang naipundar nung siya'y nag-aartista pa. Hindi naman po katulad ng mga bida o superstar na kailangan i-priority. Katulad ko rin karakter lamang kumbaga, pag meron lang po talagang project na naaayon po yung aming karakter, wala pa akong nanakagap. Marami nagsasabi ng gano'n na, dating artista, ngayon nagtitinda ng lagun sa kalye. Ba't ganyan ang niya ngayon, sitwasyon? Kasi naman. Wala na, ano na lang namin, binabaliwala na. Sanay pa ako medyo mahirap, ma'am, no? Pero hindi pa ako sanay na yung nilalait niya dahil sa hanap buhay mo. Taong 2017, naging daan ang Kapuso Mo Jessica Soho para mahanap ni Raul ang kanyang ina na si Carolina na 3 dekada na niyang hindi nakikita dito sa San Andres, Quezon. Magandang hapon po. Magandang hapon. May kilala po ba kayong Carolina Luna Dillo? Siya po'y wala na siya. Yung hinanap niyo. Paano po wala na? Namatay po siya ay February 20. Tumawa mo naman ang mama na mamay. Kayo pala yun. Ate, bakit kayo lang punta rito? Tagaling nung punta dito. Bakit kayo lang? Yun ay naghanap sa inyo. Yun ay naalala kayo nun. Maraming alam po nila po. Nakita po namin yung nanay namin ay nasa libingan na po. Kaya yun po yung pinakamasakit. Siguro kung nabubuhay yung mama namin, sana nayakap namin sana siya. Sana nagkasama kami muli. Sana naramdaman ko yung Kaya ganun na lang kahalaga para kay Raul na buo ang kanyang pamilya. Pangarap ko po paglaki ko maging doktor para po
ano ko po yung tatay ko. Matulungan ko po sa sakit. Nagpapasalamat po sa kanila dahil Naiya po ako. Pinalaki po kami nila na maayos. I love you, Mama and Papa. Pangarap ko po sa kanila, sana habang ako'y nabubuhay, sana matapos nila yung kanilang pag-aaral. Ngunit ang pinangangambahan niya, Sa kabila ng aking pagsisikap, meron po talaga akong nararamdaman. Hello? kaya ipinatingin namin si Raul sa espesyalista. At sa maniwala kayo't hindi, dito palang nakumpirma ni Raul na meron siyang gigantism. Meron siyang problema with the pituitary gland. Nagkokos ito ng overproduction ng growth hormones. Nagdudulot ng iba't ibang problema sa katawan niya. On my examination sa kanyang prostate, meron talaga siyang enlargement. Nararamdaman niya ito sa kanyang mga symptoms. 5 to 6 times daw siyang gumigising para umihi. And hopefully, ma-reverse lahat yung mga kanyang nararamdaman. Papasalamat po dahil po nabigyan niya ng kasagutan yung aking mga problema, lalo na ang aking kalusugan. Samantala, si Raul nakatakda ng ipagdiwang ang kanyang 49th birthday. Happy birthday to you! Kaya may inihandang maliit na sorpresa ang kanyang mga kaibigan para sa kanya. Happy birthday! Long life to Kuya Raul! Happy birthday! Sa Bulacan kami. Ang aming programa naghandog din ng konting tulong para sa kanya. Sa lahat ng bumubuo ng DMDS, hindi niyo po ako pinabayaan sa mga oras na ganitong sitwasyon ko. Maraming salamat po sa inyo. Ang lokal na pamahalaan ng Imus may pa-birthday gift din para sa ating gentle giant at sa kanyang pamilya. Eligibility for educational assistance para sa 2 bata. At sana ipagpatuloy po ng mga bata makatapos sila sa kanilang pag-aaral. Napakalaking tulong po nito yung edukasyon ng aking mga anak. Mag-aaral lang po natuti. Ito po talaga ang lagi kong iniisip sa aking 2 anak. Sabi ko nga, hanggat ako'y may lakas, pipilitin ko na taguyod ang kanilang pag-aaral. Napakalaking tulong po nito. Para sa isang napakalaking tao, Magalesa po kayo. naging maliit at malupit ang mundo para kay Raul. Pero patuloy siyang lumalaban dahil mas malaki pa sa anumang higanting problema ang pagmamahal niya sa kanyang munting pamilya. Half Filipino, half Korean na pulis na lumaki dito sa Pilipinas, 3 dekada nang hinahanap ang Koreana niyang ina. Ito na nga ba ang tamang panahon para makita ni Mamang Pulis ang kanyang oma? Sa magulong mundo ng Tondo, lumaki ang isang batang half Filipino at half Korean. Sa Korea siya ipinanganak, pero inuwi siya rito sa Pilipinas ng kanyang amang Pilipino. At mula noon, hindi na nakita pa ang Koreana niyang ina. Siya si Oh Junyong o si Julius. Naging mahirap ang buhay niya rito sa Pilipinas. Pero nagsumikap siya at kalaunan naging pulis. Sa kabila nito, patuloy pa rin niyang hinanap ang kanyang inang Koreana. Hanggang nito lang Setyembre, lumipad siya sa Korea. At sa tulay na ito,
kwento ng kanyang ina na 31 taon niyang hindi nakapiling. Uma! Sa pagtakbo ni Julius, nakatakda ng muli niyang mayakap ang kanyang ina makalipas ang mahigit 3 dekada. Uma! Uma! Ito ang kwentong dadaigin ang mga Korean drama. Uma! Pinuntahan po natin dito sa Tondo ang half Filipino, half Korean na pulis na si Julius. Alamin ho natin ang kanyang kwento mula mismo sa kanya. Hi Julius! Magandang araw po sa inyo. Kamusta ka na? Ito, ayos naman po. Masaya po. Bahay po namin, pasok po kayo. Magandang tanghali po. Julius, salamat ha na ibabahagi mo sa amin yung iyong kwento ng buhay na tama ba yung sabi ko, daig pa kung kahit na anong Korean drama. Parang gano'n na nga po. Taong 1986, nung ipinanganak sa South Korea si Julius, ang kanyang ama si Eustaquio, Pilipino, musikero. Koreana naman ang kanyang ina na si Oh Gum-nim. Ako po yung naging bunga ng kanilang pagsasama. Pero hindi po naging okay yung pagkasama nila. Doon pa lang po sa Korea, hindi na po talaga sila magkasama. Minsan nandun ako sa tatay ko, minsan nandun ako sa nanay ko, sa lola ko, minsan sa tito ko. Hanggang taong 1993, kinailangan na raw umuwi ng Pilipinas ng kanyang tatay Eustaquio. So naisip nila na, teka, edi doon na lang sa tatay niya. At least yung tatay yun, anak talaga, so mahalaga ng mas maayos. And pinakita naman po ng tatay ko kasi sa nanay ko noon na naalagaan niya ako na maayos. So parang niloko nila ako or nagsinungaling sila na pupunta ka ng Amerika. After 2 weeks, babalik ka ng Korea. So sa airport, ano pa ako, nagbababay lang ako sa kanila. Sila nag-iiyak na, naglulupasay. Pagdating ko ng Pilipinas, ang unang talagang nagulat ako nung inamin na sa akin ng tatay ko na hindi ka nababalik ng Korea. So siyempre bilang bata na ayoko sana pumunta ng Pilipinas at makasama yung nanay ko na lang sana. Sobrang naglulupasay ako noon, nag-iiyak ako noon. Para sa isang 6-year-old na bata na biglang parang inaprut sa nakagisnan mong lugar at para kang transplant sa iba, anong pakiramdam nun? Talagang lagi ko pa rin tinatanong sa tatay ko na hindi ba talaga pwedeng bumalik na lang ako doon? Hindi ba pwedeng bumalik ako sa nanay ko? Ganun. Tapos ang ginagawa ng tatay ko lang na laging sinasabi na kung gusto mo bumalik doon, kailangan mo mag-aral mabuti para makabalik ka doon. At that stage sa buhay mo, tanggap mo na Pilipino ka, dito ka sa Pilipinas. Natanggap ko na po yun ng elementary pa lang po ko eh. Okay. Pero hindi ko po tinanggap na hindi na kami makikita ng nanay ko. Hindi nawawala sa isip ko yun na hindi, pag ako umangat sa buhay at kaya ko na siyang hanapin ko siya. Hindi nawala. Hindi po nawala. Hindi po talaga ako sumuko. Wala kayong sulatan, walang tawagan. First 2 months po is nagkaroon po ng tawagan. Nakikitelepono po kami sa isang kapitbahay namin. Once a month, tumatawag po ang nanay ko doon. Second month, pagtawag niya po, parang meron na pong balita. The reason why daw po ako binigay sa tatay ko is dahil mag-aasawa yung nanay ko and ayaw po ako ng mapapangasawa niya. Nagalit din ako sa nanay ko. Sinabi ko, ganyan. Ba't kaya mo pala ako binigay dahil mag-aasawa ka? Sabi ng nanay ko, hindi totoo yan. Dito sa Tondo lumaki at namulat sa hirap ng buhay si Julius. Kamusta ang naging buhay mo dito? Nakikita niyo naman po yung lugar namin. Actually, dati marami pong bahay dyan bago po nag-iba. Mataho po dito eh. Hindi ganun kataas ang antas ng buhay dito eh. Yung tatay ko po, nung umpisa medyo may pera kami. So medyo nag-struggle po unti-unti hanggang sa dumating sa point na nag-ibang bansa ulit ng tatay ko. Iniwan ako dito sa kaibigan niya. Nakikitira ako sa ibang bahay. Yung awkwardness ng mga time na yon. Tapos hindi ko alam kung nagpapadala ba ang tatay ko doon eh. Kasi minsan sinasabi nila, wala naman padala yung tatay mo. So nangyayari, ako yung naglalaban ng sarili kong damit at the age of mga 8 years old yata, 9 years old. Tapos pumapasok ako, papasok lang may pamasahe. Pag pauwi, lakad naman. Paano mo napagdaanan lahat ng yun? Siyempre, kinu-question ko po na bakit ganun. Pag nakikita ko ibang tao, parang tingin mo mahirap sila, bahay nila, ganito, ganyan. Pero at least sila buo eh. At least sila parang meron silang, alam nilang bahay nila na nakastay sila ron eh. So parang minsan naisip ko, ba't parang unfair sa akin? Sa murang edad, natuto siyang magbanat ng buto. Dati po talaga, ito po, tsaka ito, puro po ng bahay yan.
Oo. So nung nag-iba po yan, ang ginawa po namin, yung mga mapapakinabangan kagaya ng bakal, yung mga lumang kahoy, saka yung mga kuryente, tinatanso namin, tapos binibenta namin sa junk shop. Nagtitinda ako ng basahang bilog sa may malapit sa LRT Tayuman. Nung mga retaso. Opo, mga retaso. Binibili po ng tatay ko yung 4 kilo. Tapos iriretaso ko yun. May panahon na na parang nahabol ko yung isang bibili. Ayun pala, meron palang isang jeep na parating. Narinig ko yung sigaw ng tatay ko noon eh. Natakot siya na magtitinda pa tayo, hindi na. Sabi ko, hindi, sige, mamaya ulit. Yung time kasi na yun, yung kuya ko is medyo parang nakikilala na rin sa showbiz. Kuya ko po si Jay Manalo. Iba lang ang nanay. Iba po ang nanay po namin. Pero lumaki kayong pareho, sabay? Malayo po kasi ang age gap namin eh. Pero nung time po na nalaman niya na nagtitinda ako ng basahang bilog sa kalye, and medyo nagsisimula nung tumaas yung talent fee niya. Sabi niya, Tol, hindi ako papayag na mangyari ulit sa iyan. Pinag-aral niya po ako ng high school naman. In fairness po kay kuya, hindi naman siya yung pinabayaan kami na bahala kayo, hindi. Pag may sobra siya, talagang tumutulong din naman sa amin. Napag-desisyon na rin ng tatay ko na hindi na siya aalis ng bansa kasi ayaw niya na akong iwan sa ganung sitwasyon na parang awkward na nakikitira. Hindi ka nagrebelde? Hindi ko po naisipan magrebelde. Bakit? Wala naman mapupuntahan na maganda yung pag-rebelde. Ang solusyon na naman yung under yung buhay mo eh. So pero kailangan meron kang gawin. So ginawa ko, nag-aral ako mabuti. And then may basketball court po kasi dati dyan eh. Napapansin ko po sa sarili ko na parang, uy, gumagaling ako ah. Naging scholar ka dahil sa basketball? Yes, nung college po. Philippine College of Criminology. And nag-MPBL din, tapos nagko-coach na. Kalauna, si Julius naging isa ng ganap na pulis, bumuo ng sariling pamilya at nagkaroon ng 2 anak. Pero sadyang hindi raw siya buo na hindi niya nahahanap ang kanyang inang Koreana. Nagsimula mo uli siyang hanapin? Hindi naman po ako minto eh. Pero marami pong dead ends. Unang-una po ako nagkaroon ng access sa internet, mga 1999 or 2000. So yun yung tinype ko. Pangalan ng nanay ko. Wala. Dumami po yung Korean, Korean store. So gagawin ko, pag may nakita akong Koreano ron, tatanong ko sa mga trabahador ron, yan ba yung may-ari? Ah yes po. Okay, sige. Babalik ako doon kung ano nabibiling ko na hindi ko naman kailangan na. At least such time na mga kaibigan ko na siya, yung tatanungin ko siya kung kaya niya akong tulungan. Hanapin yung nanay ko. Ilang tindahan yung gano'n ang ginawa ko. Ang dead end is privacy law. Na hindi sila basta pwede magbigay ng info kahit na meron kang names and address. Hanggang isang araw, sa bahay po ng biyenan ko, meron po silang kinakabit na water filter. Ang agent po is Korean. Habang kinakabit po yun, yung anak ko po lapit na lapit sa kanya, nagdo-drawing. Tapos sabi ni Sir Steve, she looks like Korean. Tawanan po doon. Sabi ko na, Korean talaga yan, 1/4 Korean yan. Yung tatay niya is 1/2 Korean. Pinakilala ako na ganyan. Nagkausap kami. Ganito yung story ako. Sabi niya, your story is very interesting. I have a friend, producer in Korea. Big broadcasting company, TV Chosun. I'll tell your story. I'm thinking about my mother. Even though I'm stay in Philippines every day, so I miss. But Julius, for 31 years, he cannot meet his mother. We feel it's really blessing from God. Tapos after 2 days lang po, they like your story, they will help you. After 2 months na hindi rin po binigay sa kanila yung details, dead end po sila. So ngayon, sabi nila, eto gagawin namin. Every week, kasi linggo po yung palabas nila, ipopost namin yung picture ng nanay nito and number. So for 3 months, may biglang tumawag from LA. Kilala ko yan. Wala na kami talagang contact, pero alam ko dito siya nag-school kasi kaklase ko siya dito sa school na to. Doon sila sa school, hinanap sa database. Yes, meron. Eto siya. Inalam nila kung sino pa yung may contact sa nanay ko. Tapos pumunta po sila doon sa bahay ng nanay ko. Kinakabahan din sila, baka mamaya magbago isip. Tapos pinakita po nila yung picture ko. Sabi, kilala mo ba yan? Yes, kilala ko yan, anak ko yan. Ang pangalan niya is Oh Junyong. Pero ang nakalagay sa passport na pangalan niya is Julius O. Manalo. si Gumnim na kasalukuyang nasa South Korea, nakapanayam din ang aming team. Magpahanggang ngayon, sariwang-sariwa pa rin daw sa kanyang alaala ang nadama niyang kaligayahan nung dumating si Julius o si Oh Junyong sa kanyang buhay. 너무 기쁘고 좋았죠. 그리고 너무나 애기가 눈썹도 진하고 머리숱도 많고 내 머리 닮은 거 봐. 나는 숱이 없거든요. 네. 그래서 처음에 낳았을 적에 우리 엄마한테 엄마 머리숱 많아 이랬었어요. 그냥 왜 말썽꾸러기 애기.
극성 맞고 그냥 진짜 애기다운 애기였어요. 줄리우스 유치원 때 제가 회장이었어요. 학부형. 그래서 어느 날 이제 소풍을 가거나 무슨 견학을 가면 제가 새벽 3시에 일어나서 줄리우스 김밥 그리고 또 저기 뭐야 저 선생님들 김밥을 새벽에 일어나서 다 싸서 선생님들 안아주고 또 준영이 먹고 그리고 이제 그 아이가 또 이제 거기 소풍을 어쩌다 가면은 또 이제 제가 늘 그런 데는 쫓아갔었죠. 아버지랑 이혼을 했어도 여기서 유치원 다닐 때까지. Pero ang mga maliligayang araw, nagtapos nung nagkahiwalay sila ng ama ni Julius. 맨 처음에 너무나 제가 많이 사랑했고 그 사람도 나를 많이 사랑했는데 저랑 나이 차이가 많이 나다 보니까 조금 그런 차이가 있었고 세대 차이가 또 이제는 일단은 문화 차이인 것 같아요. 이제는 약간의 간단한 말은 하겠지만 정말 속에 있어서 내가 어떤 걸 비유해서 어떤 뭐 철학적인 얘기라는 거는 나누질 못했어요. Kaya kahit napakahirap daw para sa kanya noon, wala siyang nagawa kundi ipaubaya ang kanyang anak sa ama nito. 기분이 어떻긴 좋겠습니까? 가슴이 아프죠. 단 내가 그 아이를 아버지한테 보낸 건 우리 그 시대 때는 이 호녀라는 아이가 정말 이렇게 한 대를 받고 손가락질하는 사이였어요. 마음 아픈 거하고 늘 저는 기도를 했어요. 한 번도 나는 잊어버린 적이 없어요. 가슴에 꼭 잘 되고 항상 나는 우리 준영이보다 준영이 아빠한테 줄리스 아빠 제발 잘 살아줘. 부탁이야 부탁이야. 늘 저는 또 눈물 나네. 주기도문을 외웠어요. 아니면은 내가 또 어떤 거에 사회생활 하다 보면 상처도 받고 이러다 보면 아들 생각나지 않나겠어요. 괴로워도 나는 거고 행복해도 나요. 늘 한 번도 잊어본 적 없어요. 진짜. At nung nakumpirma ng isang TV station sa Korea, ang TV Chosun, na siya nga ang inang matagal nang hinahanap ni Julius. Nitong September, si Julius lumipad pa South Korea. Punta kayo ng Korea. Opo, dinala po kami buong family doon. After namin kumain, sabi mag-bis ka ng uniform ng PNP to represent kung ano ka na ngayon na you became a successful man. Nag-bis po ako. Sobrang kinakabahan na ako. Pagbaba, ini-interview po ako ng isang host. Sa tingin mo ba, maalala mo pa siya pag nakita mo siya? Sabi ko, yes. Sabi niya, sige, humarap ka doon. Tapos sabi, nandyan yung nanay mo. Ay, kung nasan dyan? Kasi ang dami po eh. May mga cameraman, iba-iba po eh. Tapos, nandyan na siya. Pwede mo siyang lapitan. Pagtingin ko po, may babaeng lumalakad. Nung nakita ko po yung mukha na ninag ko, doon ko napatunayan na mayroon palang lukso ng dugo na parang, ay, nanay ko yun. Alam ko nanay ko yun. Sorry na bunde. So, wala po talagang script yun eh. Talagang napasigaw na lang ako sa kanya na, Oma, ganyan. Oma! Oma! Tata is running, look. Tata is running. Where's Daddy? Is Daddy the Tata is running. Daddy is walking to Lola? Yes. Hanggang napatakbo na lang siya patungo sa kanyang oma o nanay. Oma! Habang tumatakbo ako na parang pakiramdam ko nawawala yung uniform ko ng police, nagiging uniform ng basketball din mawawala, magiging college student, high school student, elementary, then dating yung point na bumalik kami sa airport. Ikaw ulit yung 6 na taon na gulang na bata. Na hindi ko nabigay yung yakap na dapat na binigay ko bago kami magpaalam na hindi kami magkikita ng matagal. Oma! 어머, 준아! 준아, 미안해, 엄마가.
Ano ba? Giông-na. Kaya yung iyak ko nun, yung 6 years old ako. Yung pakiramdam ko nun, 6 years old ako. Na parang nagsusumbong sa nanay na, ba't mo ko iniwan? Pero kahit man ganun, basta nandito ka, ganun. Ganun po yung na-feel ko nun. Talagang 6 years old ako nun, mga oras na yun. Ano ba? Giông-na. O Junyoung, Junyoung gumano siya sa akin. Tapos, puro sorry ang naririnig ko sa kanya in English word and also in Korean word. Ganun na, puro sorry yung naririnig ko sa kanya. Ang sinasabi ko lang, parang hindi. Tapos, I love you, ganun lang pa yung sinasabi ko. Sobrang iyak ko na hagulgol. Cookies gonna be. Look. Tata is hugging her. Look. I'm just so happy for Julius. He's been waiting for this his whole life. Sabi sa'yo, talo mo lahat ng mga Korean drama sa kwento mo. Pati yung pagkakakwento mo na para kang habang tinatakbo mo siya, parang bumalik ka sa pagiging bata. Kasi binalikan ko po pag tinatanong sa akin, anong pakiramdam mo? Naalala ko po na. Parang unti-unti ko nakakalimutan kung sino ako nung time na yun. Lahat ng memories ko biglang nawawala. And then, parang yung paligid ko biglang tumahimik na. Ano ba? 눈썹이랑 아유 머리도 그렇고 엄마 많이 늙었지 올드. I remember you. 아유 얼마나 고생했니. 미안. I'm sorry Tapos, ito yung nanay ko. Iyakapin ko siya. Napaluhod ako kasi feeling ko malit ako. Nung 6 years old ako, tapos sabay iyak na ako ng iyak. Tapos yung narinig ko pa yung boses ng nanay ko na parang yung nagsasorry siya, ganyan. 아우 기박이 똑같아요. Natatawa nga po ko nung parang nakita ko na yung sarili ko sa kanya nung nakita na kami. Same kami ng tenga, gano'n. Pagkatapos ng kanilang pagkikita, namasyal daw sila. That's very special. At ipinagluto si Julius ng kanyang ina nang naalala nitong paborito niyang pagkain nung ito'y maliit pa, Korean barbecue. This one is the special person for me. Yung pinakamahal na Korean barbecue na meat, yung beef talagang sobrang gandang tingnan. Grabe, ang ganda talaga ng meat. Makikita mo, alam mo talagang masarap. Sabi niya, yun daw yung gusto niya ipatikim sa akin, yung the best. Kasi kulang pa daw yun sa 31 years na hindi namin pagkikita. Anong lasa? Sa wakas nakatikim na ulit ako ng lutong may pagmamahal ng isang ina. Katulad ba nung dati? Nung huli ka niyang pinagluto? Katulad po ng dati. Hindi ko nga po alam masaya ako pero naluluwa ako habang kumakain nun Ganun. Tapos, nung nakikita po ako ng misis ko na naluluwa din siya. Nung nakita naman po siya ng nanay ko, naluwa din yung nanay ko. Nung nakita ng kaibigan, naluwa din. Lahat kami nag-iyakan na. Pero masaya po kami noon hindi po yung masayang luha na po na natatawa. These are my girls. These are the women. These are my girls in my life. Hindi kayo masyado nagkaintindihan. Opo. Talagang puro magsasalita, ita-translate, babasahin niya. Siya naman magsasalita, tapos translate mo? Opo, ganun. Meron pong app sa cellphone na ganun. Yes. Magsasalita ka lang kung saan mag-translate. So yun po yung naging way namin ng pag-uusap. Paliwanag ng oma mo, ng mother mo, na ba't nagkahiwalay kayo? Ang alam ko lang po is, hindi niya ako maalagaan ng maayos kasi lagi siyang wala. Maring nagtatrabaho or kung meron siyang pinupuntahan. But this one is the special person for me. The mere fact na araw-araw siya nagsisisi na hindi niya ako kasama. The mere fact na nung nalaman niyang hinahanap ko siya at gusto niya kagad ako makita, lahat yun healed na I have to move forward na. Ano naman reaction ng father mo sa mga nangyari? Actually, sobrang saya po niya. Okay siya? Sobrang saya po niya sa nangyari na nahanap ko na yung nanay ko. Kasi lagi naman yun ang sinasabi niya po sa akin hanapin mo yung nanay mo, yakapin mo yung nanay mo. Tanda mo, nanay mo pa rin yun. Oma!
Pag tinignan mo yung buhay mo, pag iniisip mo yung buhay mo on your own, anong pumapasok sa isip mo? Ano pakiramdam? Marami pong nagbago sa tingin ko eh. Dahil sabi ko nga dati parang lugi ako. Parang unfair. Parang hindi blessed. Pero hindi ko akalain na sobrang blessed pala ako kasi yung nangyari sa akin, maring hindi mangyari yun kahit sa 100 katao, hindi pwedeng mangyari yun, feeling ko eh. Sabi nga ng iba, nabuhay ako sa loob ng isang Korean novela daw. Na parang totoo nga, kasi ganun ang Korean novela, after mo maging successful, biglang makikita mo yung nanay mo na matagal nang nawawala. Kino-question ko ngayon, ba't ako wala pa yung nanay ko? Yung pala, relax ka lang. In God's perfect time pala. Dadating at dadating. Bibigay niya. Sobrang perfect. Nandun yung family ko. Tapos nalaman ko na wala siyang naging asawa and naging anak. Ako lang pala yung anak niya. Parang ako lang pala yung buhay niya. Di mo ba nasabi sa sarili mo na, ba't ganito? Sa South Korea, ang ayos-ayos ng buhay ko. Dito sa Pilipinas, naging batang kalye ako. Naglalako ako. Kinailangan kong kumayod. Wala kang mga ganyang hugot sa buhay. Nung una po, siyempre may isip nyo eh. Pero ngayon nangyari na po lahat na nagpapasalamat ako kasi feeling ko ang lamang ng mga ganong klaseng tao, yung mga nakaranas ng ganon is, pag natikman mo yung tagumpay, mas matamis kumpara sa iba. Kasi natikman mo yung sobrang pait eh. So alam mo yung difference, yung laki ng difference. No? All family pictures. Okay. Gusto mo magpapicture tayo na? Tara. Kamusta na kayo ng nanay mo ngayon? Ngayon po, araw-araw po kami nag-usap. Sesending kami ng picture and videos ng ginagawa namin. Pero ang plan po is how to see us more frequently. Kasi nga, para makakatch up sa mga nawalang time. Siya naman ang pupunta rito. Ang plano namin. 줄리어스, 준영이 정말 엄마가 너를 너무너무 사랑하고 너가 그렇게 필리핀 그 톤도라는 곳은 엄마는 그렇게 그런 도시인지 몰라서 엄마는 그 영상을 보고 잠을 못 잤다. 너무 많이 울고 엄마가 미안한 거고 내가 마지막에 선택하는 엄마가 죽을 때 네 옆에서 죽고 싶어. 그게 나의 바람이야. 난 가족이 없고 오로지 너잖아. 아무도 없잖아. 너와 나를 빛으로 너하고 나밖에 없어. Ano yung pakiramdam na kumpleto na ako? Wala na akong kailangan pang hanapin. So siguro yung nangyari sa akin is a life lesson para makapag-inspire pa ng ibang tao. May mga tumatawag sa akin na, uy, yung boss namin Korean, gusto kong makausap. Bakit? Kasi dati wala na siyang planong hanapin yung nanay niya at tatay niya kasi pinaampon siya eh. Pero dahil nakita yung story mo, nag-heal yung pain at gusto niyang hanapin yung nanay at tatay niya kahit na pinamigay siya. So, di ba, yung family healing ang naibigay mo sa tao nun, ang hirap kunin dun eh. Ang hirap makapagpatawad sa magulang or sa anak. Pero because of my story, mayroong magre-reconcile na family. So siguro yun yung magiging mission ko sa buhay na maging inspiration sa iba na kagaya ng storya ko. May gusto ka bang sabihin na hindi mo pa nasabi sa iyong oma? Ipapasalamat ako sa kanya dahil kumbaga nagstay alive siya. Naantay niya akong lumakas at mahanap siya. And nakapag-reunite kami. And ito mga darating na time, gagawa kami ng mga memories na magkakasama kami para makakatch up sa mga nawalang taon sa amin. Huwag mong kalimutan yung saranghe. Yes. I love you, ma'am. Saranghe. Alam na lahat ng Pilipino kung ano ibig sabihin ng saranghe. Opo. Saranghe. Thank you. Salamat, Julius. Ha? Pakiramdam ni Julius, hindi na bale ang mga nasayang na taon na hindi sila magkapiling ng kanyang ina. Oma! Ang mahalaga, natagpuan nilang muli ang isa't isa. Sapat na raw yun. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.